I'm Anne Marie Cruz. My family called me Anne. Panganay sa tatlong magkakapatid. Si Tina pangalawa at bunso na si Ronald or Ronron kung tawagin namin. Nakatira kami sa bundok ng Quezon, sa Ilaya, malayo sa bayan. Mga 1 oras pag naka-jeep. Mahigit na kalahating oras pa din ang kailangan mong lakarin bago makababa sa bundok at makarating sa pinakabarangay. Ang pamumuhay ay payak pero masasabi kong masaya. Pagbubukid o pag-uuling ang pangunahing ikinabubuhay ng mga nakatira dito. Pero kung masipag ka, hindi ka magugutom. Hitik sa mga bungang kahoy tulad ng buko, bayabas, star apple, mangga, at kahit pinya madami dito. Makakain mo lahat ng libre. Gayun din pagdating sa gulay. Kung kuryente naman, syempre wala kami nun, pero sa bayan meron na. Kaya ang gamit namin na yung bote ng gin, tapos lalagyan ng gaas para maging ilaw namin sa gabi. Ang aking ama ay sumasama sa bayan pag may project sa construction. Kaya tuwing Sabado ng gabi ang uwi niya at aalis ng Lunes ng madaling araw. Pinili niya yon dahil mas malaki ang kita kaysa sa pagsasaka. At pag walang trabaho sa bayan, pareha sila ni nanay na sumasama sa pagbubukid. Kaming magkakapatid ay masipag sa pag-aaral. Consistent top student kami. Yun ang sukli namin sa pagiging masipag at pagsisikap ng aming mga magulang. Si Lola ay turning 85 na pero malakas pa din. Kasama din namin siya dito sa bahay. Tuwing hapon, nauupo kaming 4 sa munti naming balkon. Nagkukwentuhan ng mga nangyayari sa school at sa buong araw. Ann, anak, malapit na pala ang graduation mo, ano? Opo, nanay. Si tatay po ba hindi papasok nun, di ba? Uuwi po siya para doon. Sagot ko habang tinutulungan ko si Ron at Tin sa kanilang aralin. Oo naman, pupunta ako doon sa baryo bago humapon kasi tulad ng pangako namin sa'yo, bibili namin yung sapatos at damit na gustong gusto mo. Sa sobrang saya ko, tumakbo ko kay nanay at yumakap. Salamat nanay. Nako apo, ako ay aakyat din ha. Nang di mapagod ang nanay at tatay mo sa pag-akyat panahog sa entablado. At ako ang magsasabit ng pinakamataas na parangal. Siyempre Lola, aakyat po kayong lahat. Hapon noon, araw bago sumapit ang aking graduation. Naghahanda na si nanay para bumaba at katagpuin si tatay sa bayan para sa pangakong regalo nila sa akin. Ann, anak, aalis na ako. Nang maaga akong makarating sa bayan. Ikaw na bahala dito. Nay, aalis na po ako ha. Sigaw niya sa lola ko na busy na naghihimay ng malunggay. Habang ang 2 kong kapatid ay naglalaro sa silong ng aming bahay. Mag-iingat po kayo. Kita po tayo mamaya. Sabay alis ni nanay at kumaway habang nakatalikod na naglalakad. Ganap na 11:00 na ng gabi pero wala pa din sila nanay at tatay. Nasa balkon ako kasama si Lola. Parehas kaming di makatulog dahil hindi ugali nila nagabihin ng sobra. Ang jeep kasi sa bayan ay hanggang 8:00 na ang huling biyahe. Kaya dapat andito na sila. Apo, matulog ka na. Ako na ang maghihintay sa kanila. Okay lang po, Lola. Padating na po siguro yon. Baka nasiraan lang yung sasakyan. Kaya naantala ang uwi nila. Oo anak, tama ka. Kaya huwag kang mag-alala. Sabay hima sa likod ko at aya sa akin na umupo sa tabi niya. Sumapit na ang umaga. Nakatulog na pala ako sa balkon. Ginising na lang ako ni Lola para gumayak para sa graduation. 8:00 na ng umaga. Lumabas din si Ronron na pupungas-pungas. Ate, si nanay at tatay, wala pa din po ba?
Nagulat ako sabay. Naalala ko na bakit wala pa rin sila. Imposible yun. Sobrang kaba ko, parang sasabog ang puso ko sa bilis ng tibok nito. Sabay labas ni Lola. Alam niya na naiiyak na ako. Apo, gumayak na tayo. Tingin ko susunod na lang sila tatay at nanay mo doon sa paaralan. Sigurado ako doon dahil mahalaga ang araw na ito. Ron, sumunod ka na din kay ate Tin mo. Maligo na, dali. Opo, sabay takbo ni Ron sa may balon namin sa likod bahay. Lola, hindi ko na napigilan na umiyak at yumakap sa lola ko. Alam ko na parehas kami ni Lola na nararamdaman pero pinili niya na palakasin ang loob ko. Tahan na apo, gumayak ka na. Doon na tayo maghintay sa paaralan. Hindi ko alam pero ayaw tumigil ng luha ko. Habang naliligo, sa paglalakad at hanggang makarating kami sa paaralan, iyak pa din ako ng iyak. Ate Tin, ano pang nangyayari kay Ate Ann? Bakit kanina pa siya umiiyak? Ganyan ba pag magagraduate? Saka, asan si nanay? At si tatay, bakit wala pa din sila? Hindi ko din alam basta wag na muna tayong magtanong. Sasabihin naman nila yon saka on the way na din siguro sila nanay. Mag-wait na lang tayo, teka. Hanap na tayo ng magandang pwesto natin para kitang-kita natin sila. At tulad ng inaasahan ko, natapos ang graduation, nawala sila. Nakaupo ako sa likod ng stage namin. Hawak ang napakaraming medalya at lumapit si Tin sa akin. Ate, uuwi na daw tayo, sabi ni Lola. Nag-iiyak siya matapos siyang kausapin ng mga lalaking naka-uniform na pang pulis. Ate, ano bang nangyayari? Bakit? Magsasalita pa sana si Tin pero inunahan ko na siya. Tumayo ako at inaya ko na siya kina Lola. Nakita ko si Lola na nanghihina. May hawak siya na paper bag. Alam ko sa sarili ko na may masamang nangyari pero pinilit ko na hindi na muna magtanong ng kahit ano. Lumapit ako kay Lola at kinuha ang paper bag. Saka inakay ko siya. Tara na po, Lola. Sobrang tahimik naming apat. Kahit nung makarating kami sa bahay, si Ron at si Tin ay dumiretso na sa kusina para maghanda ng hapunan. Si Lola umakyat sa taas ng bahay, habang ako umupo sa balkon namin. Tahimik na nakamasid sa labas. Naubos na ata ang luha ko ng mga oras na yun. Lumabas si Lola, hawak ang bag, sabay abot sa akin. Hindi ko alam pero ayaw kong alamin kung ano ang nasa loob. Subalit, binasag ni Lola ang katahimikan. Tinawag niya si Ron at Tin. Kaming apat ay nakapaligid at nasa gitna ng lamesa ang paper bag. Ann, apo, buksan mo. Pinilit ko ang sarili ko na buksan ang bag at dahan-dahan kong kinuha ang laman na isang plastic. Buhat sa labas, aninag ko ang mga ilang marka na kulay pula. Habang dinidianan ko ang paghawak, nararamdaman ko ang hugis ng isang pares na sapatos sa babang bahagi ng plastic at malambot na tila damit sa ibabaw. Ana po, yan ang pangako nila nanay at tatay mo para sa'yo. Na-aksidente ang sinasakyan nilang jeep. Bumulusok pa ibaba ng bangin. Walang nakaligtas. Natagpuan ang labi ng tatay mo na nakayakap sa nanay mo habang yakap ang regalo para sa'yo. Nakilala sila dahil sa ID ng tatay mo. Umiyak si Ron at si Tin pagkatapos ng sinabi ni Lola. Pero ako, hindi ko na binuksan ng plastic. Ibinalik ko na lang sa paper bag
at niyakap ko ang mga kapatid ko.